Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre, binubuo natin ang ating financial literacy series sa pangunguna ni Father Don Dimaano. Father, welcome back! Sabay tayong uminom ng ating mainit na tsaa. Hindi po ako na, kailangan sabay po tayo. Let us praise the Lord. So, Father, talaga namang bilib ako sa iyo, sa iyong commitment na talaga makumpleto at mabuo ang ating paglalakbay sa financial literacy series na talaga naman sinasabayan natin sa Adbyento. Kasi hindi nga lang puro pera ang mga pinag-uusapan, kung hindi pagiging mabuting katiwala. Kasi Father, papalapit na naman palapit. Doon sa pangatlo na, kaya kita nyo, 3 na yung kandila na sinindihan kahit sa inyong mga parokya. So may saya na, may sigla talaga. So Father, turuan mo na kami, hindi lang paano gumastos. Turuan mo kami, hindi lang para kumita. Nandun na talaga tayo sa bahagi ng pagiging mabuting katiwala. At lolos and lolas, i-rundown ko lang yung 4 na basic principles, pero lahat ng ito ay iisa-isahin sa atin ni Father Don. Unang-una, yung kanyang parokya kasi, nakita ko yung mga videos po at napapanood nyo niya rin naman, no? Kada Monday, Bits and Pieces, parokya yan ni Father Don. At siya magkukwento niyan mamaya. So, ang 4 na mahalagang prinsipyo ng pagiging mabuting katiwala, first is we receive God's gifts gratefully. Pangalawa, we cultivate them responsibly. Pangatlo, share them lovingly in justice with others. At yung pang-4, return them with increase to the Lord. So bago ho increase ang pag-usapan, dun muna tayo sa gratefully. Sige, Father, turuan mo po kami. Hindi po natin may pagkakaila na lahat ng meron tayo na mabuti ay galing sa Diyos. Amen. At hindi po natin ito pwedeng angkinin. Kaya ang tugon po natin doon sa kabutihang yon ay yung mapagpasalamat tayo sa Diyos. Yung pagiging mapagpasalamat ay ibig sabihin, ina-acknowledge natin na Diyos ang nagkaloob nito sa atin. Babalik na naman ako. Bakit maraming mga anomalyang nangyayari? Kasi ang tingin noong katiwala lang, biblical naman ito inangkin na niya. At palagay niya, siya na rin ang makikinabang lamang nito. So, walang gratefulness. Parang nangyari ay pangsarili ko ito, walang ibang makikinabang, ako na rin ang Diyos ng buhay ko. Tandaan niyo po ba yung gospel na umalis yung may-ari, iniwan sa katiwala, yung katiwala, ginawa na niya lahat ng gusto niyang gawin. Inangkin na niya, pinagkatiwala lang sa kanya. So, when we are grateful, kaya natin ibalik lahat ito sa Diyos nang may pagpapasalamat at yung pagkilala na anumang narating ko sa buhay, anumang meron ako, pera, talento, kakayahan, ay talagang hindi nanggaling sa akin, kundi ibinigay ng Diyos sa akin. Doon nagsisimula yung pagiging mabuting katiwala. And when we acknowledge these things, sana yung gratefulness becomes a habit. Kasi yung pagiging katiwala ay hindi label lang. Yung pagiging katiwala, it's a spirituality dapat. Yung pagiging stewardship should be a way of life para sa atin. Hindi ako steward kapag matanda na ako, hindi ako steward kapag may trabaho. Steward ako sa lahat ng bahagi ng aking buhay kasi lahat ng ito ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Sa bagay, Father, no, katiwa-tiwala naman tayo kasi tayo ay pinili na maging anak ng Diyos. Tama po. Kaya sa panahong salat, yung panahong hindi ka mucho, di ba? Huwag masyadong malungkot kasi ang labanan dyan ay inalagaan mo ba yung pinagkatiwala sa'yo? Hindi mo ba ito nilustay sa anumang bagay? Kasi kung ang sagot mo naman ay oo, yung pinagkatiwala sa akin, pinagyaman ko, pero hanggang dun lang yung naging kakayanan ko. Di ba, Father, 100% din yun ang pagbabalik sa Diyos? Tama po. Kasi bawat isa sa atin, mayroong kakayahan na ibinigay. At palagay ko, dyan po nagkakamali yung ibang tao. Baka naman hindi natin na-appreciate talaga o napapahalagahan
Kasi tinitingnan natin yung biyaya ng iba. Nako, yung ibang senior, ganyan ho eh. Bakit si ganyan may ref at may ref tayo? Dapat si ano, hindi mo nga pangangailangan. Hindi mo nga kakayahan din. So, kapag tayo po ay nakatingin dun sa iba, hindi natin makukultivate ng maayos yung ibinigay naman sa atin ng Diyos. Ang mas masama pa niyan, ang makikita natin lagi, Kakulangan. yung wala tayo. Kasi ang gusto nating hangarin, yung meron yung iba. So Father, pasok din ba dyan yung kasabihan ng matatanda na huwag mong yakapin ang hindi mo kayang yakapin? Kasi, ano tawag dito, baka hindi mag-abot yung kamay natin eh. Tama. Kung hanggang saan lang. Tama. At bawat isa naman sa atin, ang ibinibigay ng Diyos ay yung talagang kaya nating yakapin. Father, stewardship din po ba yung natutunan nung sinaunang panahon pa ng lolos and lolas natin sa PCP2 na yung walang mahirap ang walang kakayahan na magbigay at wala rin namang mayaman ang hindi mangangailangan. Tama Stewardship po. din po ba yan? Opo, kasi baka po isipin nila, wala akong kayang ibahagi, hindi ako katiwala, o yung mayaman, kami lang ang may maaaring ibigay, pero hindi ko naman kailangan ng tulong man lang ng iba. Hindi po. Ang gusto po ng simbahan, tayo lahat ay katiwala, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, bata o matanda, meron po tayong kakayahang pwedeng i-contribute sa simbahan. At yung mahirap, hindi na lamang siya tagatanggap. Siya mismo ngayon ay tagapagbigay din, bahagi ng simbahan. At yung mayaman ay kaagapay bilang isang parte ng pamayanan. So Father, balikan natin, ang ganda nung sinabi mo, hindi lang yung bahaging ikaw ang tumatanggap, yung tumatanggap, may kakayahan din magbigay. Tama po. So kahit na mahirap ka, may kakulangan ka sa buhay, hindi ba panghabang buhay ikaw lang yung susuplayan, hindi lang ikaw yung magbe-benefit. In some other way, meron ka rin balik. Kaya mo rin ibalik, may payback din. Kaya nga po yung tawag ng iba, di ba, balik handog. Pero nalilimitahan sa pera eh. Pag sinabi nating stewardship, di ba, sinasabi natin time, talent, treasure. Sabi ko nga ho doon sa mga parokyano namin, hindi ang hinihingi ng simbahan sa inyo ay ang inyong kayamanan o magbigay ka ng malaki. Mga magsasaka po yun eh. Mga gumagawa ng bilao, mga kawayan sa aming parokya, sa barangay. So, ang sinasabi nila, laging ang tanong ko, ano po ang kakayanan ninyo? Sasabihin nila, ang kakayahan ko po maglinis. O di yun po yung kontribusyon ninyo. At saka wag nyo pong sabihin hindi kontribusyon yung piso. So wala sa presyo yan. Kasi wala sa presyo. Yun yung kakayahan mo na pinagkatiwala sa'yo. Kaya alam nyo po, hindi po ako din maniniwala na yung mahirap walang kayang i-contribute. Kasi, ang iniisip natin kasi pag sinabi nating donor, malalaki. Pero yung mga mahihirap sa amin, yung part ng kanilang gratitude na sinasabi natin ay yung kung ano yung kakayahan ko, it's a repeatedly used word, yung kakayahan. Yung kakayahan ko, yun ang ibibigay ko. Hindi kita pipilitin magbigay ng 5,000 kung ang kaya mo 5. Tama. Kung magkano yung kaya mo, kasi darating ang panahon, pag hindi ka na nagpapaaral ng mga anak mo, mas malaki na maibibigay mo. At nangyayari po na yan ngayon. Hindi all throughout fix lang yung binibigay. So may panahon lumuluwag din at lalaki din naman yung kanilang pagbibigay. Opo. Pero sinabi mo yung kakayahan. Madalas ang kakayahan lang kumain, magmarites. Hindi, joke lang yon. Paano pag may kakayahan, hinahanapan nyo kung paano nila may offer yung kakayahan na yon? Opo. Siyempre dapat fit din po kung minsan sa ministry. Pero talagang napakarami pong pwedeng gawin sa simbahan. Nabanggit niyo yung mga marites. Oh. Ibig sabihin, may talent na yan, hindi nako-cultivate. May talent yan na magbahagi. Ay, di gawin mong evangelizer yung marites, gawin mo katikista. Hindi baka nagkukulang tayo doon sa ganong pagkilatis doon sa kakayahan nila. At
Sa akin, nakakatawa po, pero totoo. Kasi nandun na yung gift eh. Hahasain mo na lang na ngayon, hindi na masamang balita, mabuting balita na yung gagawin. Susuplayan mo na lang siya kung ano na ang imamarites niya. Kung ano yung imamarites Kasi may kakayahan na eh, no? Parang second nature na sa kanya yon. Tama po. So, Father, para mangyari ito, ibig sabihin, isa kang kura parokong lagalag. Ibig sabihin, umiikot, talaga naglalakad, nagvi-visit ka talaga para ma-identify mo yung mga kakayahan na yon. Opo, at saka yung sitwasyon nila. Kasi kung minsan, nasa kahandaan din eh. May kakayahan pero hindi pa napapanahon kasi may mga anak pa na pinapalaki, may mga ganyan. Pero basta nandun yung kabukasan, alam mong, after 2 years, babalikan ko ito. Mamumuhunan muna tayo ngayon na parte siya ng simbahan. Alam niyo po, talagang napakadaming pwedeng gawin. Eh, sa isang taong iniisip na walang talento, bagamat hindi naman totoo yun, yun pong sa dami na nagpupunta ng tao sa amin po, sa parokya namin, kapag healing masses namin, yung pag-a-usheret, pag-a-usher lang po ng mga tao, napakalaking tulong na po. Nitong huling fiesta po namin, may mga bisita galing sa ibang lugar. I heard a very good compliment. Father, dahil hindi nila kami namumukhaan, alam nilang hindi kami taga rito, talagang inasikaso po kami ng maayos. Malaking bagay. Malaking bagay yun. Kasi mga dayo eh, ang pumupunta sa inyo. At hindi lahat ng dayo na pumupunta sa simbahan, sa tingin ko, hindi lahat may ganung uri ng personal kind of service. Tama, tama. So, lolos and lolas, ang parokya po ni Father ay sa Santo Padre Pio sa lugar ng Bacnar, Pangasinan. San Father, Carlos City. Saan ba yan? Ang layo-layo naman yan, Father. Opo, nasa puso po kami ng Pangasinan, San Carlos City, barangay po yung Bacnar. Hanapin nyo na lang po sa Google. Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. So, Father, kaya ako pina-identify yung location kasi ma-visualize nila na para mahanap mo yung time, talent, and treasure ng mga taga roon, medyo mag-e-effort ka talaga eh, di ba? At from scratch, from nothing to something. Ngayon ay nakatayo na talaga ang inyong magandang simbahan, ang inyong magandang parokya. At kung aking titignan yung timetable, sa loob lang ng 2 taon, ay na-accomplish nyo fully well. Talagang sarado na maayos na talaga. So Father, pagka yun ay palanas, di ba? Hindi siya rice field ba yan, Father, sa kalagitnaan? Opo. So ano yan, in-acquire nyo ba yung buong lupain na yan? Binili po namin para mapagtayuan nga po nitong simbahan na ito na kung makakapunta po kayo, pumunta po kayo para mas ma-appreciate nyo po itong pinag-uusapan namin. Napagtulong-tulungan talaga po ito ng mga tao. Simula sa pinakamaliit, sa mga altar servers, sa mga naglilingkod, hanggang sa mga magsasaka, mga nagtitinda ng kung ano-ano, magtatanim ng gulay, gumagawa ng mga bilao, lahat po sila nagko-contribute na ayon sa kanilang kakayahan. Uulitin ko na naman. Nag-iisip ako ng ibang term eh. Yun lang talaga eh. Ayon sa kakayahan. Ano ibig sabihin? Kapag po kasi ayon sa kanilang kakayahan, nagiging maluwag po sa kanila kasi hindi mo sila pinipilit. So sana ganun yung simbahan. Hindi naman po kami ideal na simbahan, pero sana ma-inspire kayo na naitayo yung simbahan sa isang lugar na hindi naman posh village. Rice field talaga Talagang rice field po talaga. Pero doon mo makikita na yung kapag lahat ay in-empower mong katiwala sila, mas mamahalin nila yung simbahan, mas aangkinin nila na meron silang contribution doon. Alam niyo po, may isang hindi taga-parokya namin na i-share niya sa akin habang tinitingnan daw yung labas ng simbahan. Sabi daw nung isang parokyano namin, sa isang kapwa parokyano, ang ganda na ng simbahan natin, At sabi niya, Father, tingnan mo yung term niya, simbahan natin. Hindi yung ang ganda ng simbahan.
ang ganda ng pinatayo, ang ganda ng simbahan natin. Pagkatiwala at ang lahat ay katiwala, may sense of ownership. Amen. So, iingatan nila, pahahalagahan nila, kasi alam nila, hindi nila pahahalagahan lang kasi nagbigay sila eh. Pahahalagahan nila kasi gusto nila yung legacy of faith na meron, maibigay hanggang sa mga kaapu-apu-apuhan nila. So Father, doon gusto rin natin i-acknowledge na mayaman at mahirap, talaga ang laki ng naging kontribusyon sa simbahan natin. Nakikinatin talaga Tama ako, po. no? At doon sa maraming okasyon na ako yung nagpabalik-balik sa inyong parokya, at madalas doon ay hindi mo alam, unannounced, di ba? Ang kinagugulat ko lagi, ang daming naglilinis sa loob ng simbahan. Tapos iba-iba naman silang muka. Tapos only to find out na yun pala ay pagbabahagi ng kanilang kakayahan. So Father, dito kasi sa atin, may mga, di ba, helpers tayo. May nagsusweldo tayo para maging malinis talaga, magkaroon ng kaayusan. Pero dun sa mga okasyon na ako'y nagpunta sa inyo, sila raw ay hindi empleyado ng simbahan. Kaya dun ako nagugulat kasi kahit anong oras ako dumating madaling araw, meron na rin ako ng hating gabi dumating. Pero nandun naglilinis, na yung talaga nagwawalis, nagkukuskus at hindi iisang tao. Ito ay grupo na nagtutulong-tulong talaga na hindi mabigat sa loob nila, ramdam mo eh. Tapos nahiya nga ako nung huling dalaw ko sa inyo, ang lakas ng ulan. So nandun ako sa labas, bagamat gusto kong pumasok, pero yung hiya ko dahil nakita ko pinakintab talaga nila. Tapos eto ko, basang-basa ako. Tapos alam niyo, Father, sila pa yung talagang nag-anyaya sa akin na, ay, ma'am, sister, aliho kayo, gusto niyong pumasok? Hindi na, wag na, kasi dahil alam ko naman yung hirap nung linis. Pero sabi, ay hindi ko pwede, pumasok ko kayo. Father, doon pa lang ako talagang lumulutang yung kasiyahan ko. Kasi naglinis sila dahil alam nilang pinaghahandaan nila ang mga bisitang darating. Naglilinis sila hindi dahil gusto nilang magpasikat, kung hindi gusto nilang madat ng malinis ang simbahan. At hindi nila ikinabukol yon na mapuputikan muli ng paulit-ulit ang inyong makintab na sahig. Ako, I am deeply touched. Doon pa lang sa bahaging yon ng pagbabahagi ng kakayahan. Salamat po. Ngayon ko lang po narinig yan. Mga volunteers po ang aming tumatakbo yung simbahan sa pamamagitan ng mga volunteers. Mula sa nagluluto, nagdadrive para sa akin kasi wala naman akong sasakyan, naglilinis. Lahat po yan ay siguro yun yung sinasabi natin na gratitude, tanda ng kanilang pasasalamat. At dahil may natanong nga po dyan na matanda hindi ba kayo napapagod? Yan lagi yung ginagawa nyo. At nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, hindi po ako napapagod, natutuwa ako kasi may ginagawa ako, may kaya pa akong gampanan. Kasi mas nakakapagod yung walang ginagawa. Can you imagine? Ganda. Paano ka mapapagod wala kang ginagawa? Siguro yun ang ibig sabihin na yung pasasalamat ko as a way of thanking God, I will use my strength doon sa responsible ko na paggamit nito bilang tanda ng pagiging katiwala ko. So Father, parang fit na fit sa good stewardship ang lolos and lolas natin. Kasi kung time, ang dami na nilang time, di ba? Kasi nagampanan nila, palaki na ng anak di ba? Kung trabaho naman, retired na, di ba? So parang ito, pagbabalik nga with increase, pabalik sa Diyos. Father, kung ako yung mag-a-assess sa taga Maynila, pagpunta ko sa lugar nyo, hindi mayaman yung lugar nyo. Tama po. Maaaring may mga sindero, but generally speaking, yung population is a working class, di ba? Hindi elite na grupo. Pero, paano nyo nabubuo yung simbahan? Tapos, meron akong napanood na video from CBCP na pinapalabas din naman ng TV Maria na meron kayong parang collection, parang may listahan kayo, yung pananambangan, ano man tawag sa ganyan? Pananabangan. Which is a Pangasinan word na ang ibig sabihin, komunyo. Ano po? So, ang tawag po namin doon, si Pan, doon sa binanggit nyo po, na nagbibigay sila ng any amount. Sipan, meaning tipan or covenant. Promise. Promise.
ibig sabihin may commitment. At the same time, yung sipan ay, pag sinabing sipan, parang isang bagay na itinatabi mo for a specific purpose. So yun yung sinasabi ko na nung nakaraan nating mga linggo na pag tayo ay tiningnan muna natin yung gastos natin bago tayo makatulong, hindi tayo makakatulong. Pero pag inuna mo, yung itinabi mo muna para sa Diyos, meron ka na ibigay. Tapos, nagagampanan mo din yung mga pangangailangan mo. So, ang ginagawa po nila, nagbibigay po sila ng any amount. Mahalaga po dyan yung transparency. So, lahat po yan, may passbook sila, pinapapirma. Lahat po yan nare-resibuhan, lahat po yan ilalagay sa Sunday bulletin namin. Father, kahit 20 pesos yung maliit binigay o mo, malaki, maliit o kahit malaki. barya yun. Kasi syempre, di ba, kunyari, nagtitinda ka, hindi naman lahat ng araw, minsan may matumal. Yes, opo. Di sigurado maliit yung ilalagay nila. Okay lang yun, Father? Palagay ko po, yan, pag tinatanong po ako, bakit kayo nakapagpagawa ng simbahan? Siguro marami kayong kaibigang mayaman. Ang sabi ko, hindi ko sila tatawagin kaibigang mayaman, tatawagin ko silang deboto na tumutulong sa amin, bagamat hindi sila bahagi ng simbahan. But at the same time, alam ko, biblical din yun eh. Pinagpapala ng Diyos yung kusing na inihulog nung isang widow. Doon ko po tinitingnan, ang lahat ng ito ay widow's mite, na bilang pari, ang tugon ko naman, pahalagahan yon. Kasi alam kong hard-earned. Marami silang pwedeng pagkagamitan, pero itinabi nila. Ba't nakakapagpagawa? Kasi yung piso, 5 piso, pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po, pag tinignan nyo talaga, merong 12 pesos, 15 pesos, ganun ho kaliit eh. Pero huwag nyo tawaging maliit. Ang tawag doon ay, yun ang kakayahan niya. Kung ang kaya mo, magbigay ng 1 milyon, ang binigay mo 100,000, malaki pa rin tingnan yun, pero hindi yun ang kakayahan mo. Tama. So, answerable na tayo niyan sa Diyos, di ba? Kung ano Opo. yung katapatan talaga natin. Yes, opo. So, Father, isa pang naobserbahan ko sa iyong simbahan, sa simbahan natin ay walang mga nakalagay na pangalan. Ay, opo. Kunyari, kasi talaga nakita ko yan no, na semento pa lang, wala pang tiles, nakita ko yan na yung pews natin, alam mo na, hindi first class, di ba? Normally, bawat pew, may tatak sa inyo wala talaga. Kahit saan ako lumingon, wala talagang special names. Ang una, ang sabi ko po sa kanila, yung palagi naririnig natin kapag Ash Wednesday, di ba kapag gagawa tayo ng mabuti, gawin natin ng palihim. At yung Diyos na nakakakita ng palihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa akin. Amen. Alam niyo po, nung sinabi ko po yun, naunawaan po nung mga tao, na parang sa kanila na nga nanggagaling, Father, ayoko makita yung pangalan ko, na parang hindi nagiging, ang pagbibigay tuloy, nagiging mas taos sa puso, kasi hindi nagiging pagyayabang, or hindi nagiging gusto kong makita na ganito o ganyan. Ngayon, pinipilit kong ilagay yung pangalan, kasi sabi ko, hindi pwedeng wala. Kasi baka sabihin na gawa-gawa ko lang yan. Na may nagbibigay pero wala naman. Pero yung makita pa yung ako yung pinto o ganito o ganyan, sabi ko po sa kanila, hindi tayo pwedeng maglagay ng pangalan. Bakit? Babalik tayo sa una nating sinabi. Kasi ang bigay ng lahat, Diyos. Di ko maglalagay tayo ng pangalan nakalagay, mula ito sa Diyos. Sa buong simbahan, dapat yun ang nakalagay. Hindi po ba? Tama, Diba? Father. Tama. At naunawaan po nila yon na oo nga, no? Na parang sino ako para ilagay yung pangalan ko. Yung magandang trabaho ko galing sa Diyos. Magandang ani galing sa Diyos. Maayos na negosyo galing sa Diyos. Ano yung pagmamalaki ko sa sarili ko? So, stewardship also requires humility. So parang yun yung mahirap na parte. Kaya tayo, we play God
Kasi isip natin sa atin galing. So ako ang mananagot kung magkano lang gusto ko ibigay sa iyo ayon sa kagustuhan ko. Pero pag ang sinunod natin ay pag-aari lahat ito ng Diyos, marapat lang na maibalik talaga sa Panginoon lahat ng kung ano ang meron tayo. But of course, babalik yun sa insecurities natin, yung mga fears natin. Pero yung komunidad ninyo ay buhay na buhay at nakikita namin na yung ngiti, yung saya, tsaka yung pride nila with honor na thankful na nabuo po ang simbahan na ito. At laging ang salita nila lagi, hindi naman po ito mabubuo hindi sa tulong ninyong lahat. Laging ganon, no? So hindi ina-identify yung malaking donor, kahit maliit lang yung donor, pero kung hindi sa tulong nating lahat. So Father, itong way of life na sinasabi mong stewardship, pagiging mabuting katiwala, hindi lang ito sa simbahan Although sa inyo, very evident kasi. Pero di ba Father, dito sa loob ng ating tahanan, kasi malapit na, ito na, bispera sa tayo ng simbang gabi. So pamilya na yan, babalik uli ng simbahan, kukumpletohin ng simbang gabi. Hindi ba naging good stewardship din yan? Yung mga sample mo, Father, na hindi kailangan ng label na pangalan, itong lolos and lolas natin, for the longest time, nag-ambag sila. Maaaring sa pamilya yon nag-ubos sila ng panahon na nakakaiyak isipin. May mga dreams din sila na ni-let go nila para mapagbigyan yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero ngayon naman Pasko, sana Father, maibalik din yung pasasalamat to where it is due. Tama po. Any message, Father? Kung minsan ang hinihiling lang din talaga at ninanais na marinig ng mga seniors yung salamat. At yung salamat na yon ay lalong nagiging konkreto sa presensya po ng ating mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay mga anak ng mga senior, hindi kailangang maging Pasko para magregalo. Hindi kailangang maging Mother's Day para magbigay ng bulaklak. At lalong hindi kailangan hintayin mo yung kamatayan ng nanay mo para ilagay mo doon sa bulaklak. We love you, Mama. Usong-uso ho yan sa mga punerarya Totoo. May tarpaulin yan, Father. Hindi na. Parang, yung gratitude natin ay nanggagaling doon sa hindi perpekto yung pamilya ng bawat isa sa atin. Pero, isipin niyo po, ang Diyos, yun po yung gift talaga sa inyo. Bakit? Kayo ba nakakapili kung saan kayong pamilya pinanganak? Hindi tayo nakakapili. Kaya alam mong pinili yun ng Diyos para sa iyo. So it's a gift. Hindi mo hiningi, hindi mo kinulit ang Diyos. Kusang itinalaga ng Diyos sa iyo. So sana po, yung pasasalamat, maging way of life natin. Na ibig sabihin ng pasasalamat daw ay ganito. Sabi ng isang spiritual writer na you are truly a grateful person when you can thank God not only for the good things but also for the not so good things that happened to you that led you to where you are now. Nagpapasalamat tayo, hindi lamang doon sa salamat kasi binigyan mo ko ng magandang karanasan, magandang buhay, hindi. Kahit masasama na ang tingin natin ay masama noong una, ginamit din ng Diyos para madala tayo kung sino tayo ngayon, December 15, at this moment, at this time. Father, parang nagsisimbang gabi na kami, no? Sinisimulan na namin yung Oo pagninilay. Kasi di ba normally, binubuo yung 9 days kasi may hinihiling. So ngayon, lolos and lolas, good stewardship, pasasalamat. Anong dapat ko ipagpasalamat? Kasi si Jesus din ba na nagsabi, bago ko pa lumapit, alam ko na kung anong gusto mo. So, kasama nung intention at petition, ay yung ano naman yung ipagpapasalamat ko. Father, palagay ko lahat yung mga bumabalik-balik, no? Sabi mo nga, deboto yan ang kategory, di ba? Yung bumabalik-balik, palagay ko hindi na dahil humihingi. Palagay ko bumabalik, ang layo ko kasi talaga. Pero pag bumabalik sila, mukhang dahil nagpapasalamat na. So, hindi dahil tapos na yung kahilingan, pero mas dumadami yata parami kayo ng parami dahil sa mga taong mapagpasalamat.
So Father, salamat sa iyo ha, kasi alam kong mapupuyat ka na dahil sa mga simbang gabi. Kaya nga, kailangan pa bumalik. May misa pa ako. Pwede ba tapusin na natin itong segment na ito? Pero Father naman, alam nga naman binuo mo yung Advent treat pero wala ka sa araw ng Babalik po ako. Kapaskuhan. So Babalik kaya po mo ako. pa, Father, Kakayanin kakayanin. ko po. O sige, so pansamantala, titigil na muna tayo dahil aabangan na natin dapat ang ambience natin pare-pareho ay Kapaskuhan. At tatanungin kayo ni Father sa susunod na Lunes kung nagpasalamat nga ba kayo dun sa siyam na madaling araw na inyong ipinagsisimba. So for now, tayo muna'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, heal my heart during this season of Advent. Help me to love more fully, to forgive more generously, to wait more patiently for Christmas, embracing each day and hour, knowing the joy that awaits. In your name, I pray. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. We'll see you again. Malapit na ang Pasko. Bye-bye!